Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel ni Emma. Yes, hello po to everyone and sa Yes. mga nanonood sa amin sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta? Kamusta? Yes, for this video, ayan, dudugtungan natin ang step-by-step journey natin dito sa home buying process. So, we have mentioned in our previous vlog na ito na nga po na accept na finally ang offer natin. Yes. So, kung hindi nyo napanood yung mga past videos namin, ayan, by way of an update, nakapili na po kami ng bahay kung saan kami mag-offer and nag-offer kami, nagkaroon ng counter offer and somehow negotiations. Yeah? And ang final price na napagkasunduan ay 427,000. From ano yun guys 436,000. Yes, so natawaran pa natin yan kasi nga walang other bidder. So wala tayong bidding war kasi tayo lang yung nagbibid during that time. Although, nagkaroon na rin daw ng previous bidder or previous na nag-offer para sa property na to, hindi lang natuloy. Yeah, hindi lang sila nagkasundo siguro sa presyo na gusto ng buyer. Yes, and ngayon, what's next? Ano nga ba ang next natin? Yan. So, syempre, with our realtor, Kuya Daniel, siya yung nag-guide. Ano na nga ba ang next step? Kasi nga, wala naman din kaming idea sa process dito sa pagbili ng bahay dito sa Canada. Yes. So, ang next step na pinapagawa sa amin ni Kuya Daniel ay ang pagkuha ng bank draft. So, it's a firm commitment na ibig sabihin you are serious sa pag-offer mo. Although, ang idea ko dati bago mag-offer, dapat may bank draft na, Yes, no? ganun din yung pagkakaintindi ko nung una. Pero pwede palang mahuli kasi yun yung nangyari sa amin. So, sabi ni Kuya Daniel, prepare nyo na lang yung bank draft, yan, like Thursday. So, yun nga, prepare namin yung bank draft. So, nagpunta kami sa TD Bank kasi nga yun talaga yung bank namin. And pinag-usapan namin ni Kuya Daniel magkano yung iba bank draft. Yeah, kasi yung bank draft na yun, it will become your deposit na kapag nag-proceed na sa like completion or purchase na. So, nasa idea namin ni Alwin dati, either 5,000, 10,000, or more. Yung una sabi ni Daniel 15,000, di ba? Oo. Pero sabi ko hindi ba pwedeng 10 na lang muna. Oo, although part pa rin yun ng iyong Yeah. down payment. Oo. Pero gusto lang namin smaller na lang muna, parang masyadong malaki yung 15,000. Although yung iba nagde-deposit then ng like 5,000 kung kakilala na nila or kung meron silang somehow good standing na talaga. Na serious buyer talaga to. So kami, syempre, first time lang na mag-offer, mamaya duda pa sa amin yung seller kung serious ba to or hindi. Kaya nandun kami sa mid, na $10,000. So, paano ba ginawa ang bank draft? Yan, so paano nga ba? Dahil kasi tayo pumunta pero ikaw yung humarap dun sa ano. Oo, wala din akong idea ano ba tong bank draft kasi hindi ko naman to ginagawa sa Philippines. Wala akong experience sa mga ganyan kasi sa Philippines ano ba tayo? Cash or check. Yeah. So dito may bank draft din. Although may bank draft din sa Pinas pero wala akong experience noon. So first time ko mag-inquire sa TD Bank, I need to make a bank draft. And then, provide ni Kuya Daniel yung details. Yung details ng broker, magkano, and then yun. Binigyan niya lang ako ng deadline din kasi kailangan daw maibigay yun first thing in the morning sa broker. Yes. So, yun lang, mabilis lang naman pala maasikaso yun. Para lang din lang siyang check. Pero kailangan nila i-input yung name ng company and then yung amount. Tapos, nandun din ba yung address ng ano? Wala. Okay. So, yung name lang ng like broker and then yung amount, hindi yung name ng seller ha. Kasi yung process talaga dito sa Canada, more on broker or realtor, sila yung nag-handle talaga ng lahat ng like money, like yan, yung mga deposit na yan. So, yung pagpapagawa nung bank draft na yon ay may small fee lang naman. Yeah. Which is magkano? Yan, nasa $9.95. Sabi mo ng $10. $10. And then yon yung pagka asikaso ko ng
bank draft, yan, nag-offer si Kuya Daniel. Yan, very grateful ako kay Kuya Daniel kasi Siya yung pumunta. siya yung pumunta dito sa bahay to pick it up. Kasi sabi niya, 8 to 5 p.m. daw, ayan, pwedeng i-drop doon sa broker or maganda nga first thing ng morning. May Pero pasok kasi may tayo. pasok kami pareho. So si Kuya Daniel nag-offer na he can pick it up ng kinagabihan and then deliver it. So yun, konting kwentuhan din. Yeah. Kasi we are nervous about it. Sabi ko, Kuya, ayan, naglabas na rin ako ng notebook. Ano ba yung gagawin natin, mga next step, ganyan. So sabi nga, ang deposit na to ay pwedeng maging refundable in case mag-fail sa 3 conditions or any of the conditions. So again, unang-una, yung first condition is yung sa financing condition. Yes. So kung mag-fail kami, in case hindi pa i-approve ng bangko, kahit may pre-approval, di ba? Kasi kung hindi magkaroon ng firm approval from the financing company, mare-refund po yung babalik sa atin yung $10,000. Yeah. So yung pangalawa guys, ito yung inspection. So anong gagawin sa inspection? So syempre, inspect niya lahat ng buong bahay, labas yan, tsaka yung loob. Tignan niyo yung mga, let's say sa mga bintana, kung may mga sira yung mga rubber, ganyan, sa may pinto. Pero ang pinaka-importante dito guys, yung furnace. Yes. Yeah. So kapag may mag-fail doon, may makita kaming ay parang ang dami pala namin gagastusin. Hindi namin nakita na may sira pala yung ganito, ganyan, ang daming ipapagawa. So, pwedeng sabihin namin na nag-fail sa inspection tapos we'll back out. Kasi dun sa inspection na yun, nakadetalye lahat dun guys, isusulat talaga ng inspector lahat ng mga makikita niya, kung ano yung mga may mga sira ganon, which is kung ano yung mga okay din. So yun. So pangatlong condition na nilay down ni Kuya Daniel at nilista ko sa aking notebook ay ang condo doc review. Yes. So dapat din yan. ma-review din daw yung documents ng condo board. And yan, makita kung may enough reserve funds ba. And kung maraming kautangan pala itong like community na to or yung board na to, hindi kami magpo-proceed. So, any of the 3 conditions, we can get back the $10,000. Pero sa condo doc review na yon, so I'm thinking about kami na lang ang or ako na lang yung magre-review with the help of my good friend. So, later on, i-discuss din natin yung step na yon, like mortgage and then the inspection and the condo doc review. Okay. So ngayon muna yung bank draft. So at least nalilay down namin sa inyo yung process. Yeah, so kaya nga maganda rin itong ginagawa naming video talaga guys kasi dito namin pinapakita lahat pamula nung naghanap kami ng bahay hanggang sa if ever makuha natin tong bahay. Yes, so actually, wala kaming masyadong napanood na like vlogger or YouTuber going through the process. Yeah. Pero shout out sa Life with the Coronels. Yun yung napapanood namin. Pero yung namin. detail by detail kasi gusto ko parang this is a very big investment or purchase. Gusto ko every step of the way, alam ko yung gagawin. Kaya nga nung nangangapa ako, nagtatanong ako ng maraming questions kay Kuya Daniel, nililista ko talaga kasi gusto ko, alam ko yung mga next steps. Kaya hopefully, nakakatulong din yung video namin na isinishare sa inyo yung bawat step na ginagawa namin. Kasi meron kami napanood guys, bumili ng bahay. Kumbaga, nag-jump na agad dun sa nakabili na siya. So, laging shortcut. So at least itong video namin guys, napapakita namin sa inyo yung step by step. So baby, ikaw, anong nafe-feel mo ngayon na may-make tayo ng bank draft na $10,000. So, napakalaking halaga nun. Kinakabahan ka ba or na-excite ka? Syempre halo. Yung kaba, siguro, hindi ko masyadong, kasi babalik naman sa atin yun if ever na, di ba, kung hindi magkasundo. Pero, sumunod doon siguro, excited ako, no? If ever na makuha natin to, masaya ako kasi, kumbaga at least yung tinatapon natin sa pagrerenta mapupunta doon. So, 'di ba, malaking bagay 'yon. Yes. Sabi ko nga 'di ba dati sa vlog, parang 2.5 years na tayo nagbabayad sa renta. So, ang laki na ng pera na wala sa atin na pero wala naman napuntahan. Yes. 'Di ba? So, at least dito kung magkaroon man tayo ng bahay at mabigay sa atin ni Lord itong bahay na 'to, masaya ako kasi 'di ba, makaka-earn na tayo ng
Yan. Pero syempre nakakaba din. Oo Kinakabahan din ako. Kaya laging nakaalalay din si Kuya Daniel na syempre very big investment. O lagi niya naman akong ini-ensure kung ano every step of the way, kung ano ba yung kinakabahala ko. So whatever aspects dinidiscuss namin, inaalalayan niya ako. Ayan, along the way. And maganda rin yung pag-i-schedule ni Kuya Daniel sa pagkakaroon muna ng mortgage approval, yung i-wait daw muna yung firm approval ng lender bago magpa-schedule ng inspection. Oo. Yun, bakit nga? Kasi mamaya nagpa-inspect tayo tapos hindi tayo na aprubahan, di nasayang yung $500 natin, Yes, diba? so tama, dapat talaga strategic kasi unang-una muna talaga dapat makuha yung firm approval. Yes. So again, uulitin ko, iba po yung pre-approval which is meron na tayo doon kesa sa firm approval. Yun yung firm approval, yun yung ibig sabihin na sige, final na napapautangin tayo ng bank. Yep. Yan kasi along the way pwedeng magbago yung like mind ng lender, may makita, may masilip, ay kulang pala kayo ng documents, ay upon checking your background, ito pala yung hindi nyo na-meet or wala kayong capacity to pay, yung mga ganon. Kaya in-schedule ni Kuya Daniel na bago tayo mag-spend for inspection and even condo doc review, kung magpa-review tayo sa iba, ay malaman muna natin kailangan yung ma-approve approval. muna yung yung sa bangko. So, if ever naman din, for example, na-approve sa bangko and then sa inspection mag-fail Yan. or kaya sa condo doc review mag-fail, so gumastos na tayo nun sa inspection, Yes, 'di ba? oo. So, yun talaga yung talo mo. Okay pa rin yun kasi at least nalaman natin. Kaysa mamaya kinuha natin yung bahay tapos ang dami palang problema, di mas malaki yung gagastusin natin. Yeah. So, pero may mga kakilala rin ako, baby, na hindi nagpa-inspect. Kasi alam na nila yung, siguro, by experience, siguro expert sila upon seeing the property. Alam na nila kung may defect or wala. Kasi mabigat rin naman talaga yung $500. Oo naman. Yan. So, yung iba, they do it upon themselves na lang. Sila na yung titingin ng mga gamit. Kung marunong ka Siguro kung marunong ka talaga sa bahay at marunong ka tumingin ng mga kung ano-ano man yan, yung mga linya ng kuryente, saksakan, yung mga ganyan, furnace, yan. Yeah, so, pero kasi kami, bilang walang experience sa pagiging homeowner, syempre, renter lang din tayo. Bago lang tayo dito sa Canada. Oo, may mga nag-aasikaso talaga na, landlady dito. So, siya talaga lahat nag-check. Yeah. Even filter siya yung nagpapalit. So, well-maintained talaga tong bahay na to. Pero, when it comes kapag tayo na yung naging homeowner, wala kaming masyadong alam. Kaya maganda, yun nga, ipa-inspect mo na para alam mo kung ano yung tututukan mo. Like, ano yung pwedeng maging sira, ipaayos mo na. Yan, habang maaga pa. Pero sa iba, worth it ba? Magpa-inspect tayo? Yan, sa akin din, yan, worth it din. And I think yan, i-discuss natin separately yung about yan inspection later on. Yes. And then, going back nga pala dun sa bank draft or deposit, so ibig sabihin, yung money mo ay dapat nasa checking account na para magawa ng bank draft ng bank. Kasi kapag nasa FHSA account or other registered account, for example, RRSP, so hindi pa yun magagawa ng bank draft. Kasi ano pa yun you have to transfer yung fund mo from there to checking account. Kaya maganda rin talaga, iba yung fund mo for deposit and then iba yung fund for FHSA. Unless ang gusto mo, i-pull out mo na agad yung FHSA account Napagpasok mo ng FHSS mo dati, tapos labas mo agad. Labas mo, pero dapat sure ka na. Yeah. Na kasi isang pull out ka na lang Alam niyo yun, kasi may tax implications kapag naglagay ka sa FHSA account. So kapag binawi mo na yun, dapat sure ka na yun na yung magiging bahay. Yes. Otherwise, siguro may aayusin ka pang document na sasabihin mo sa government, hindi po pala to nag-push through. So, babalik mo kasi lalo na kung hindi mo pa na ma-maximize yung limit mo, yung contribution limit which is 40,000 per person. Yan. And yan, with the limit lang na 8,000 a year. Yes. Kaya buti na lang din talaga, baby, nakapag-open tayo last year, no? At least naging doble yung... Yan na ma-maximize natin yung contribution room.
So, Kasi malaking bagay yan pagdating sa nag-claim tayo ng tax, di ba? Yan. So, maganda. Yan, kung kayo nagbabalak din later on na bumili ng bahay. Or Yun yung kahit unahin nila, no? hindi nga makabili, you can roll it to your RRSP kung yun man mag-fail. Pero kung meron man intention in the next few years, yung FHSA account naman, valid naman yan for 15 years. At saka Or libre yan, mag-open. kapag mag-turn ka ng 71 years old. Yeah. Yan. So, I hope nakakatulong itong video na to. Yung friend ko na si Sam, ayan, mag-open na rin ng FHSA account sa wife niya kasi siya naman, nakapag-open na rin daw siya ng FHSA. Maganda, both kayo na spouses, merong account para each of you, meron kayong contribution limit na 8,000 each per year. Okay. Guys, no, I hope nakatulong itong video na to sa mga nanonood or interested magkaroon or umenter sa home buying journey dito sa Canada. So, mag-update pa kami in the next few videos. Ayan, abangan nyo lang marami po. pang video to, guys. Marami pa kaming nakasave na video. So, abang-abang lang. Pero, At saka huwag kayong mananawa. and hopefully, hindi kayo manawa or in case, alam nyo na what will the turnout of events. So, you can watch our videos maybe next month. Yan, kung ano na yung update. Yes. So, yeah. I think hanggang dito na lang muna, guys. We'll see you again on the next one. Peace!